Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong ilang mga pagkain na matapos mong malaman kung saan sila nanggaling ay hindi mo nagugusto yung kainin pa muli? Kaya mula sa tinapay na gawa sa buhok ng tao hanggang sa pagkain na hinaluan ng tae ng daga, ay pag-usapan natin ang 10 pagkain na hindi mo nakakainin pag nalaman mo kung paano ginawa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 9. Tinapay na gawa sa buhok. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong uri ng tinapay na posible mong mabili sa merkado na gawa pala sa buhok ng tao? Ito yung tinapay na gawa sa amino acids kung saan ang chemical na ito ay kinukuha mula sa buhok ng mga tao na nagiging dahilan para mas makatipid sa paggawa nito at maging mas matibay ang mga tinapay na nagmumula dito. Hindi mismong buhok ng tao ang gagamitin sa tinapay kundi ang powder na nagmula sa mga hiblang ito matapos iproseso ang mga buhok, kung kaya't nakakasigurado ang mga gumawa nito na walang makikitang piraso ng buhok sa kanilang tinapay. Ngunit kahit na ganito pa ang sitwasyon ay mataas ang posibilidad na kakaunti lamang ang bumili nito matapos nilang malaman ang kadiring paraan ng paggawa ng tinapay na ito. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 8. Sikreto ng McNuggets. Natikman mo na ba ang isa sa pinakasikat na pagkain na binibenta ng McDonald's na tinatawag na McNuggets? Kung ay maniniwala ka ba kung sakaling sabihin ko sa iyo na hindi purong manok ang ginagamit sa paggawa ng napakasarap na pagkain na ito? Madaming mga tao ang may paborito sa McNuggets, ngunit hindi naman nila inaalam kung saan ito gawa, kaya talagang napakadaming taong nagulat matapos matuklasan na kalahating porsyento lamang sa McNuggets ang manok, kung saan kalahati dito ay gawa sa isang uri ng plastic na kadalasang makikita na ginagamit sa mga breast implants o pampalaki ng mga dibdib. Kahit nagawa sa plastic ang kalahati ng McNuggets ay patuloy pa din itong ibinibenta ng McDonald's sa kadahilan ng walang napatunayang masamang epekto ang plastic na ito, kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay ganito pa din ang proseso ng paggawa ng McNuggets. Number 7. Ice cream. Sadyang napakadaming mga masasarap na pagkain na may mga halong kemikal, kung kaya't posibleng hindi natin namamalayan na unti-unti na palang nasisira ang ating katawan, kagaya na lamang ng mga inalalagay sa ice cream na tinatawag na anti-freeze, na kahit pa kadalasang ginagamit sa makina ng sasakyan upang hindi ito magyelo, ay posible din palang gamitin sa paggawa ng ice cream, kung saan ito ang sangkap na ginagamit upang hindi tuluyang tumigas ang sorbetes kahit pa matagal na itong nakalagay sa ating ref. Dahil din sa wala pang napatunayan na may masamang epekto ang anti-freeze sa katawan ng tao, kung saan talaga namang dapat na mayroon ito, ay hindi pa din pinipigilan ng ganitong paraan ng paggawa ng ice cream. Number 6. Isdang lumalangoy sa kemikal. Paano mo sabihin ko sa iyo na kaysa sa tubig ay mayroong tila ba mga isda na lumalangoy sa kemikal upang maging mas mabenta ito para sa mga mamimili? Ang isda na ito ay ang mga binudbura ng sodium tripolyphosphate na nakatutulong upang mas maging makintabang itsura ng isda. Pero dahil mas madalas na binababad ang isda sa kemikal na ito ay talagang makadudulot ito ng peligro sa mga kakain nito, sa kadahilan ng ang sodium tripolyphosphate ay naglalaman ng neurotoxin na posibleng maglagay sa peligro sa ating buhay. Number 5. Hydrolyzed soy protein, MSG. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ingredients ang karamihan sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw na posibleng mapagdulot ng kapahamakan sa buhay ng maraming mga tao? Ang hydrolyzed soy protein, MSG, ay kadalasang makikita sa mga pagkaing delata upang mas magtagal ito. Pero alam mo ba na may ilang mga tao ang allergic sa chemical na ito? Ang pagkain nila ng MSG ay posibleng magdulot ng panghihina o pagkasakit ng madaming mga taong allergic dito. At dahil hindi naman nilalagay ng mga kumpanya kung ang produkto ba nila ay may MSG o wala, ay patuloy pa rin ang mapanganib na gawain na ito hanggang sa kasalukuyan. Number 4. Beaver Flavored Ice Cream. Ang mga ice cream ang isa sa pinakasikat na uri ng dessert para sa ating lahat. Pero paano sabihin ko sa iyo na mayroong ilang mga ice cream na mayroong tinatago
na kung sakaling malaman mo ay mataas ang tsansa na hindi ka na kumain pa nitong muli. Ang sikretong ito ay ang flavor ng vanilla na ice cream ay kadalasang hinahaluan ng puwet ng isang beaver na nagiging dahilan para mas maglasa ang flavor ng ice cream, kung kaya't talagang mas pinabura ng mga tao ang brand na gumagamit ng sikretong ito kaysa ang mga ordinaryong ice cream. Ngunit nakakasigurado ako na kung malalaman nila kung saan nanggaling ang napakasarap at linamnam na lasa ng isa sa pinakasikat na flavor ng ice cream sa buong mundo, ay hindi na nila ulit titikman itong muli. Number 3, pamatay na ingredient. Kung mahilig ka uminom ng mga soft drinks ay sigurado akong mapapatigil ka matapos mong mapanood ang video na ito kung saan sinasabi na ang mga soda pati na rin ang mga chichirya may artificial coloring ay ginagamitan ng kemikal na tinatawag na tartrazine upang mas tumingkad ang kulay nito. Ngunit dahil din dito ay posibleng malagay sa peligro ang buhay mo pati na ang buhay ng kahit na sinong magtangkang kumain nito. Sa dahilan ng ang chemical na ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging malikot ang mga bata sa tuwing kumakain sila ng mga junk foods na posible ding makasama sa kanilang kalusugan, kung saan maaari din itong pagmulan ng asthma, migraine o kahit pa nga ang cancer. Kaya't mas nakabubuti na lamang na iwasan ang mga ganitong uri ng pagkain. Number 2, dinurog na insekto. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na sa tuwing nag-aani ng mga cinnamon ng mga magsasaka ay kadalasang nasasama din nila ang mga insekto na nakadikit sa halamang ito na nagiging dahilan para mahalo ang insekto sa produkto matapos iproseso ang mga cinnamon. Akalain mong kakunti lamang na insekto ang matatagpuan sa ibinibentang cinnamon powder, ngunit dapat mong malaman na ayon sa pag-aaral ay posible kang makadiskubre ng 400 na parte ng mga insekto sa kada 50 gramo ng cinnamon, kung kaya talagang kapansin-pansin kung gaano na lamang nakakadiri ang pagkain na ito. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan, ay gusto ko munang itanong sa iyo kung alam mo na ba na may kakaibang gawain ng ibang mga bansa kung saan patugo nilang hinahaluan ang mga karne ng manok ng laman mula sa daga. Ang pangyayari ay naganap taong 2014 kung saan humigit 9,000 tao ang hinuli at kinulong dahil sa iligal na pagbebenta ng karne ng mga daga. Ngunit kahit na naparusahan na ang ganitong gawain ay mayroon pa din gumagawa nito sa ilang mga bansa kagaya ng China, Vietnam at England. Kaya't kung makakabili ka ng mga karne ng manok galing dito ay mas mainam na siguraduhin kung tunay ang mga ito. Number 1, tae ng daga. Panigurado akong masusuka ka matapos mong malaman na kadalasan sa mga spices na inilalagay natin sa mga pagkain ay nahahaluan pala ng mga tae ng mga daga, kung saan kahit pa ang mga FDA ay sumang-ayon na sa impormasyong ito. Sa kadahilan ng ayon sa kanila ay hindi maiiwasan ang sitwasyon na ito dahil karamihan sa mga spices ay sadyang malapit sa tinitirhan ng mga daga, kung kaya't hindi nakatakataka kung mahahaluan ito ng dumi ng mga daga. Problema at perwisyo ang nadudulot ng sitwasyong ito, kung kaya't mas pinagtitibay ng FDA ang kanilang pagmamatyag sa mga kumpanya na gumagawa ng ganitong mga produkto upang mas mapababa o tuluyang maiwasan ang ganitong pangyayari. Ngunit dahil hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa din ang mga bagay na ito, ay talaga namang nakakasigurado ako na mapapadalawang isip ka na sa tuwing gagamit ka ng mga spices na ibubudbud sa iyong mga pagkain upang magkalasa, sa pag-iisip na posibleng may tae na pala ito ng mga daga. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga pagkain ng sadyang napakasarap at nakakatakam para sa atin. Kaya talaga namang dapat lamang na alamin at tukuyin kung saan sila nanggaling. Kaya para sa iyo, alin sa mga pagkain ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.